Ang magiging scripture reading natin sa umagang ito ay nasa book ng Nahum. Ang book ng Nahum ay meron lamang 3 chapters. At ito ay sinulat ni Nahum na isang Elkoshite. Ang Elkosh o yung isang lugar na ito ay nasa Southern Kingdom din ito. Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga minor prophets ay nanggaling sa Southern Kingdom. Ang pangalan ng Nahum ay ibig sabihin ay comforter. So, para daw siyang book ng Nahum ay para siyang poetic, pagkakasulat niya. Ito ay sabi ng ibang mga scholars, para siyang collection ng poems. Ito ay narrative, ang literary style niya at apocalyptic din. Okay. Dito sa book ng Nahum, ina-announce din niya yung downfall ng Empire of Assyria at ang mangyayari sa kanyang capital, sa Nineveh. Kung maalala nyo, si Jonah, nung kanyang preach o kanyang ipinahayag ang magiging destruction ng Nineveh, ay tumalikod siya sa utos ng Panginoon. Pumunta siya sa west, imbis na papunta ng east. Sumakay siya ng barko mula sa Joppa. Pero ibinalik siya ng Panginoon. Alam natin yon. So it was almost 100 years ang pagitan between Jonah and Nahum. Kung may titingnan natin yung tagal ng paghahasik ng lagim ng mga Assyrians, it took them around 200 years. Sabi ng mga theologians o mga scholars, ang armies ng mga Assyrians were considered pinaka-violent at pinaka-destructive sa scale na hindi pa nakita sa mundong ito. Dito makikita na pinahirapan nila ang mga kaharian na hindi sumuko sa kanila. Minsan ay gagawin nila, tatalupan nila yung paa, tapos palalakarin nila hanggang doon sa kanilang bayan sa Assyria kung mabubuhay pa ito sa hirap. Ganon sila kalupit na mga armies nito. Maaari daw sinulat ito ni Nahum nung panahon daw ni Jotham. Yung iba sabi kay Ahaz, yung iba kay Hezekiah. Ang sabi ng iba, ito raw yung maaaring sinulat nung time ni Hezekiah nung na-siege ang Jerusalem nung time ni Sennacherib. So maalala nyo si Sennacherib, hindi nagtanggumpay si Sennacherib dahil sa ginawa ng Panginoon. Yung buong armies ni Sennacherib nagkaroon ng matinding plague. Naiwan lahat ng kanilang mga armas na pandigma. Ang mga Assyrians, napakahusay nila pagdating sa mga siege. Kung paano nila nabibreak yung mga walls, hindi natin ma-picture yun. Kung paano nung time na yon, na wala pa sila mga modern day na mga gamit ng pampuksa o pangwasak ng mga pader. Sabi ng mga theologians, itong Nineveh daw ay napakalaking city na ito, napakalaking city, na ang circumference niya is 8 miles yung kanyang paligid. Kung titingnan yun, 8 miles ang circumference na natatayuan ng mga makakapal na mga walls. Ang message ni Nahum dito ay yung magiging tragic and yung ina-address niya rito yung tragic and perpetual cycle ng human violence. Yung oppression, yung suffering na mga nations, mga bansa na mga nagiging malupit, i-elevate nila yung kanilang mga sarili using violence para makuha yung kanilang gusto na resulta niyon yung maraming loss ng mga innocent life.
Kung makikita nyo sa Book of Daniel, hindi in-start yun sa kingdoms na yun sa Assyria, kundi in-start yun kay Nebuchadnezzar, then yung mga sumunod no hanggang sa Roman Empire. Okay, kung bakit hindi sinama yun? Kasi noong time ni Daniel ay alam natin, halos isang lahi lang, halos ang Babylon sa mga Ninevites. Halos isa lang sila. Ang nangyari lang ay nagrebelde ang mga Babylonian at sila ay naging yung ginamit ng Panginoon para itong mga arroganting Ninevites ay kanyang ma-destroy. So, nung time na sinulat ito ni Nahum, it was almost 100 years after ni Jonah. Dinidescribe na rito yung mga battle na mangyayari, yung pag-overthrow sa city, at yung magiging downfall nito, at lahat ng mga nasakop na mga Assyrians, walang tumulong sa kanya. Kung maalala nyo, yung mga Jew noon, humihingi sila ng tulong sa Egypt. Tinutulungan naman yung iba, natutulungan, ibang hari hindi naman natulungan. So nagkakaroon ng alliance. Pero itong Nineveh o Assyria, walang naging alliance nung time na maging rebellious ang Babylon. Instead, mas nag-celebrate sila nung pagbagsak ng mga Assyrians. Dito rin natin makikita na kinote ni Nahum, yun sa Exodus chapter 34, kung saan ay pinakita ng ating ni Moses yung pagiging long-suffering o yung kanyang slow to anger ng ating Diyos. Sa verse 6 and 7 ng Exodus chapter 34. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth. Yun ang makikita natin dito sa ating mababasa kung saan ay ipinakita rito, the Lord is slow to anger and great in power. Okay. So, ayan yung basahin ko. Chapter 1 lamang ng Book of Nahum. The burden against Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite. God is jealous, and the Lord avenges. The Lord avenges and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserves wrath for his enemies. The Lord is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. The Lord has his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. He rebukes the sea and makes it dry, and dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither, and the flower of Lebanon wilts. The mountains quake before him. The hills melt. The earth heaves at his presence. Yes, the world and all who dwell in it. Who can stand before his indignation? Who can endure the fierceness of his anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. But with an overflowing flood, he will make an utter end of its place, and darkness will pursue his enemies. What do you conspire against the Lord? He will make an utter end of it. Affliction will not rise up a second time. For while tangled like thorns, and while drunken like drunkards, they shall be devoured like stubble fully dried. From you comes forth one who plots evil against the Lord, a wicked counselor. Thus says the Lord, though they are saved, and likewise many, yet in this manner they will cut down when he passes through. Though I have afflicted you, I will afflict you no more. For now I will break off his yoke from you,
and burst your bonds apart, the Lord has given a command concerning you. Your name shall be perpetuated no longer. Out of the house of your gods, I will cut off the carved image and the molten image. I will dig your grave, for you are vile. Behold, on the mountains, the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. O Judah, keep your appointed peace. Perform your vows, for the wicked one shall no more pass through you. He is utterly cut off. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita.